Talo ka na. Kasi sabi pa nga, maraming ang yayaman dito after 5 years or 10 years from now. 'Di ba? How much more ikaw? Nakasabay ka. 'Di ba? 8 months in the US, 7 months here in the Philippines, pero nakasabay ka sa more than 500,000. Kasi just imagine partner, before December, we're going to hit 1 million affiliate members worldwide. And just imagine partner, nakapwesto ka na. You are on the top of the chain or you're on the top of the iceberg at the same time, sobrang dami ng tao nasa ilalim mo na. Nasa ilalim nating lahat. That alone, nanalo ka na. Panalo ka na. Kailangan mo na lang ipanalo ulit. Paano ko ipapanalo ulit? You need to work out in this business. You must be committed. Okay? You must need to sacrifice. Mag-take risk ka. Gawin mo. Kaya mo. Di ba yung sinasabi, galaw-galaw, baka ka pumanaw. De joke lang. Mga partners, no? So, ayan, there are 3 types of commitment. Unang-una, I'll try. Okay, sa una, yun nga, kumbaga, hindi pa masyado malinaw sa'yo yung concept ni Live Good. Lahat ng sumubok dito, ngayon kumikita na. Sa simpleng subok na ginawa mo, nagkaroon ng pagbabago. Tama? So, it's because you need to try out the opportunity na kung anong dumaraan sa'yo. And of course, inaral mo din. Baka mo siya sinubukan. But of course, sa una, hindi pa talaga totally mag-a-absorb sa'yo yung compensation plan ni Live Good. So, unang-una na commitment is I'll try. Susubukin mo muna kung ano bang meron dyan. Kasi sabi pa nga, how can you know if you don't even try? Tama? So, of course, since medyo naintindihan mo na talaga na dito, grabe, nakikita mo, nawi-witness mo, maraming kumikita weekly, nag-rank ups, may mga nakakauwi na, di ba? Yan dyan, nag-level up na siya na I'll do my best. Okay, gagawin mo na yung best mo. Todo hataw na to, 'di ba? Todo na to, 'di ba? Sabi pa nga ni ano Rufa May Quinto, 'di ba? Todo na to, 'di ba? To the highest level. Mga ganon, 'di ba? So I'll do my best. But eto yung tanong. But what if your best is wasn't good enough? 'Di ba? Partner Jacinto, partner Maricar. Paano yun, coach? I already give my best. Bakit ganito? 'Di ba? Like for example, sunod-sunod, mga hindi naniwala, nag-negative. Since I'll do my best lang, kasi hindi pa enough pala yung best mo, wala na, magne-negative ka na, magpo-quit ka na, 'di ba? Wag ganon. Okay, mga partners, no? Dapat yung pangatlo, ito'y dapat yung pinakasagad na commitment na kailangan mong i-input sa negosyong to. Number 3, I'll do it whatever it takes. Whatever it takes, maniwala sila o hindi, gagawin ko to. Diba? Whatever it takes, kung mabagal pa yung progress ko, tutuloy ako. Okay? Kasi dito mga partners, no, merong mabagal, merong mabilis. Pero importante tumutuloy-tuloy ka. Kasi pag tinuloy-tuloy mo, okay, isa lang ang papupuntahan mo. Yung success na gusto mo. Okay, maging consistent ka. Hindi pwedeng on and off ka sa ginagawa mo. Okay, yung I'll do whatever it takes. Okay, kahit ano pang mangyari, wala nang atrasan to. Move forward ka lang. Wala nang paano paatras, puro abante. Mahirap yan, atras abante ka. Ano ka, nagchat-chat siya? Di ba, partner? So, dapat move forward ka lang. Okay lang yan. Do not compare your result to other people. Kasi si ganito, si ganyan. Di ba? Ang laki ng kinikita niya. Tapos ako, ganito pa din. Di ba? Kasi meron siyang ginagawa na hindi mo pa ginagawa. Sinisipagan niya yung negosyo. And at the same time, mga partners, ito lang din, no? Never compare your results sa ibang tao. Kasi tayo, may kanya-kanya tayong season. May kanya-kanya tayong panahon. Do not compare your first chapter to the 20th chapter of other people. No. Okay, kung i-compare mo man yan, in a good way na, hala siya, kung nagawa niya, magagawa ko din. Kaya ko din yan. Di ba? Dapat ganung mindset. So, I'll do it whatever it takes. Kahit ito mangyari, maging mabagal man yung pag-progress mo, maliit pa yung kita mo, hindi naniniwala yung kapitbahay mo, yung best friend mo, yung asawa mo, yung kamag-anak mo, yung iba, di ba, na mga tao na kakilala mo, di naniniwala sa'yo. Wag na wag kang magpapa-apekto doon. Don't ever try to listen to those people na nanakawin lang yung pangarap na meron ka. Kasi hindi naman sila nagbabayad ng bills mo. Hindi naman sila nagrerenta ng upa mo. 'Di ba? Hindi naman sila yung nagbabayad ng mga pangangailangan mo.
So, dapat wag kang magbabase sa desisyon ng ibang tao. Okay? So, ganun yung mga partners. Okay, commitment. Dapat committed ka. Responsible ka. So, ayan mga partners, I'll do whatever it takes. Kahit anong mangyari, tutuloy ka. Kasi sabi pa nga ni Coach Fernan, live good is like a plane. Okay? Yung plane is just an opportunity. Lahat ng pangarap mo nasa loob ng eroplano. Okay? So, ito lang mga partners, no? You are welcome. Sa lahat ng mga bago, di ba, welcome kang pumasok. Kung ayaw mong pumasok, it's okay. Di ba, friends pa din tayo. Pero ito lang yung masasabi ko. Masasabi talaga natin na kahit anong mangyari, okay, tutuloy kami. Okay? Kasi this plane or this airplane will surely fly. Lilipad at lilipad talaga. Nasa suyo yun kung mapapag-iwanan ka. Di ba? Nasa loob na kami ng eroplano, tapos wala na, kumbaga nag-innovate na yung Live Good, sobrang kilala na buong mundo. Kasi nga yung Netflix nga, hindi talaga, wala ang income doon, maraming nagme-member, paano kaya dito na sobrang ganda ng compensation plan? Eh, marami talaga naman nag-member dito, di ba? So, mahirap yan mapag-iwanan ka, kaya sumabay ka na. Okay? So, next to that is storage, lakas ng loob. Okay, kailangan dito, bawal mahina. Bawal mahina yung mentality mo kasi mentality is equivalent to weak personality. Okay, kailangan dito una mong pagpapatibayin yung isip mo. Tough mindset. Kasi dito mga partners, saan ka susubukin? Hindi dito nakakapagod. Saan ka lang papagurin? Sa utak mo and sa emosyon mo. Okay, dito susubukin ka in terms of thinking, sa isip mo and sa emosyon mo. Yan yung susubukin. Pero dito mga partners, hindi mo kakompetensya si upline mo, yung crossline mo, yung ibang Live Good member, yung mga taga-ibang company, hindi yung may-ari, hindi yung kapitbahay nyo, hindi yung mga kaibigan mo, hindi sila yung kakompetensya mo. Ano? Sarili mo. Kasi sometimes ang nangyayari, nagko-contradict na kaya ko ba to? Kaya ko to o hindi? Mga ganun ba? So yung sarili mo, yung una mong kakompetensya. Me versus me. Okay? So kailangan talaga is ano, kumbaga lakasan mo yung loob mo. Kasi bawal dito, mahina yung loob. Okay, mga partners? Kasi ikaw nga, 'di ba, o kung OFW ka na business partners natin, nilakasan mo nga yung loob mo. Pumunta ka ng abroad, hindi mo alam kung ano yung magiging buhay mo. It's because gusto mo ma-provide yung pangangailangan ng pamilya mo. 'Di ba? Naglakas ka lang din ng loob. It means that alone, you are already a hero for your family. In our country, lahat ng mga business partners natin OFW, you are a hero. Okay, why? Kasi nag-sacrifice ka. Pumunta ka ng ibang bansa, it's because gusto mo ma-provide yung pangangailangan ng pamilya mo. You are already a hero. Dinakasan mo yung loob mo. Why not dito? Lakasan mo ulit yung loob mo. Partner Samsia, partner Kalmatin. Di ba? Partner Christian, partner James. Nilakasan mo nga yung loob mo, di ba? Why not dito? Lakasan mo yung loob mo. Pangarap mo to eh. Di ba? Ibigay mo pinaka very best mo. Okay? Pero yun nga, what if my best wasn't good enough? Of course, whatever it takes, gagawin mo to. Wala nang atrasan to. Eto na yun. Huwag ka nang maghanap ng iba. Huwag ka nang mag-entertain ng iba. Iba kasi dito, ang dami pang hinahanap. Nag-i-entertain pa ng ibang company. Malatagan lang, ano ka dito? Di ba? Pioneering ka. Without knowing ano pala yun, pakagat lang pala sa'yo yun para lumipat ka. Ang nangyari, kawawa ka. Kasi na-scam ka pala doon. Di ba? Andito ka na eh. Huwag ka nang mag-entertain ng iba. Nahihirapan ka nang i-manage to. Mag-entertain ka pa ng iba. Tama. Dapat talaga is kailangan focus. Do not entertain others. Okay? Yan yung sinasabi na you are major of everything but you are not expert of nothing. You are major of everything, expert of nothing. Di ba? Mini-major mo lahat. Wala ka namang expertise. Paano yan? Di ba? Dapat focus ka sa isa. Okay? Kasi if you want to be successful, nakapokus ka lang sa isa. And at the same time, bakit hindi ka magpo-focus dito? Hindi ka lang magpo-focus dito kung hindi pa klaro sa'yo yung magiging buhay mo dito kay Live Good. Okay? So, dapat maging risk taker ka. Okay? Lahat ng mga successful na tao, risk taker yan. Okay? Subok lang ng subok. Nagsasacrifice. Hindi natatakot. Kung ano yung takot dyan, di ba? Hinaharap nila. Hindi sila umaatras. All of the most successful people are risk taker. Mostly
of the people, hindi sila naging successful, it's because they are not risk taker. Be a fighter. Dapat dito palaban ka. Palaban ka sa lahat ng problema na dumarating sa iyo. Okay? Kasi dito mga partners, no, ano lang din, kumbaga solution maker ka dapat. Hindi pwedeng may isang problema, wala na. Na ano ka na, kumbaga tawag nito, devastated ka na, 'di ba? Hopeless ka na. Instead, mag-iisip ka, ano ba ang magandang solusyon? Kasi the moment na magreklamo ka kung ano-ano pa man yan, wala din. Tendency, may stock up ka sa sitwasyon na ganun. Kasi instead na solusyonan mo, wala lang, nagreklamo ka, wala na, iyak ka na sa isang sulok. Huwag ganun, partner. Kasi walang ibang lalaban, kundi ikaw at ikaw pa din para sa sarili mo. And at the same time, of course, nasa isang community ka, nai-encourage ka, i-lift up ka, and imo-motivate ka. And this is the ultimate empire. You are on the right team. Diba? Na i-lift up ka, i-encourage ka, ipupush ka sa kung ano yung kaya mo. We're going to push you to your limit, to your full potential. Tama. So dito, be a fighter ka mga partners kasi meron ding ibang tao na lalaban para sa'yo. At kami yun. Kami na mga andito sa team natin, yung Ultimate Empire, na mga coaches, and at the same time, yung grupo mo, yung mga taong magtiwala sa'yo, yan yung lalaban din para sa'yo. And of course, kailangan mo din lumaban para sa sarili mo. Tulungan mo sarili mo. Kasi may mga tao na willing kang tulungan, pero walang sense yun kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka willing tulungan yung sarili mo. Okay, so next to that tayo mga partners is action. Okay, ito lagi yung sinasabi ko. Yes, we have trainings, we have mentorings, we have and all lahat ginagawa o kayo napapakinggan mo. Pero pasok sa isang tenga, palabas sa kabilang tenga, hindi mo siya ina-apply. Lahat ng katuroan, walang sense kung hindi mo siya ina-apply. Yan yung sinasabi ko na faith without action is dead. Okay? Walang sense yun, naniniwala ka, and at the same time, willing kang mabago yung buhay mo. Gusto mo kumita ng ganito, gusto mo mag-rank up and all. Pero hindi mo naman ina-apply yung tinuro sa'yo. Okay? It was just going to be a myth. Okay? Para lang siyang bula na mawawala. The moment na tinuruan ka, tapos hindi mo siya in-apply, tendency, mangyayari, walang improvement, walang result. Okay? So, yung kumbaga, ayan, nadoble yung O, no? So, correction lang din, single O lang yan. Medyo inaantok na din kasi ako nung nag-edit ako niyan. So, ayan, action is the key to success. Okay, yun yung pinaka-importante sa lahat, partners, no? Kasi, of course, the moment na pumasok ka dito, dapat meron kang gagawin na action. Hindi pwedeng wala. Okay? Kasi tendency, walang mangyayari sa'yo. Faith without action is dead nga talaga. Naniniwala ka, walang sense yung mga tinuturo kung hindi mo ina-apply. Okay, panay pakinig ka lang, tapos tendency, pinagdududahan mo pa, nag-a-analyze ka pa, na, tama ba talaga? Ito ba yung gagawin ko? Effective ba? Di ba? Quini-question mo pa. Okay, analysis paralysis. Too much analyzation can cause you paralyzation. Di ba? Huwag ka na mag-analyze kung yung tinuturo sa'yo, kung effective ba o hindi. Subukan mo lang, gawin mo lang. Okay? Dapat everyday, you must take action, maging productive ka, hindi pwedeng wala kang gagawin. Ano ba yung mga gagawin mo na action? Attend ka ng Zoom. Kasi dyan ka natututo, dyan ka gumagaling, dyan ka mas nabibuild yung self-confidence mo. Ano pa ba yung gagawin ko na action? Aralin mo yung negosyo, master the business. Kasi negosyo mo to eh. Di ba, the moment na umasa ka lang sa spillover, di ba, nag-aantay ka lang sa matrix, parang inasa mo na lang din yung pangarap mo sa ibang tao na, ay, parang ganito lang yan. Nagtayo ka ng negosyo, tapos pinaano mo sa iba, pinamanage mo sa iba. Di ba? Ang mangyayari ba, wala kang control sa negosyong yun, ibang tao. Tendency, magiging successful ka ba doon? Di ba hindi? Kasi pag hindi mo to sineryoso, hindi mo binigyan ng kumbaga kaseryosohan or commitment yung negosyo na pinasukan mo, hindi ka nag-take ownership, malabo makuha mo yung success mo. Okay? Kaya kailangan mag-take action ka talaga kung gusto mo makuha mo yung pangarap na inaasam-asam mo. Okay? So, yun lang mga partners, no? Next slide po tayo is time. Okay, panglima is time. Manage your time. Okay, so dito mostly sa atin, alam naman natin yung iba dito is mga busy, lalong-lalo na yung mga business partners natin OFW, and at the same time, yung mga trabaho,
At ginagawa lang si Live Good as part-time. Okay? But of course, mga partners, no, dapat, since ginagawa mo si Live Good as part-time, dapat full-time attitude ka. Lagi mong isipin, full-time ko to ginagawa, hindi lang part-time. Kasi pag full-time attitude ka, full-time din yung hataw mo, galaw mo, effort mo. And at the same time, like for example, kung sabihin natin, sino ba yung mga successful na dito, no, na may mga, yung mga kumikita na ba ng malaki dito kay Live Good, kung sila nag-e-exert sila ng dobleng effort sa negosyong to, triplehin mo na. Yes, triplehin mo na. 'Di ba? Kung ito lang yung nagagawa niya, lampasan mo yung kakayahan niya. Okay? In a good way. Healthy competition ba? Okay na. Kung kaya niya, mas makakaya mo. At at the same time, mga partners, no, walang excuse na busy ka. Walang busy tao kung may priority ka. Okay? Na ay, mamaya na, bukas na, nagpo-procrastinate ka na. 'Di ba? Tulog muna ako, nood muna ako ng TikTok, YouTube. 'Di ba? Partner Maricar, partner Josephine. So, dapat i-manage mo yung time mo. Kasi yung mga masasayang na oras, hindi mo na yun may babalik. At mapag-iiwanan ka talaga. Okay? So, kailangan i-manage mo yung oras mo. Huwag na tayong magsayang ng oras. Eto na yun. Okay? And at the same time, mga partners, no, ang pinakakailangan mong gawin, time management lang. I-manage mo yung oras mo. Gawa ka ng schedule. Create ka ng plan. Mag-set ka ng goals. Yan yung mga methods na susundin mo. Ito yung gagawin ko sa araw na to. May schedule ka para sa sarili mo kasi dito, hawak mo nga oras mo. Okay? Hindi pwedeng mag-excuse ka na busy ka pa and all. Excuse muna ako, mamaya na, bukas na. 'Di ba? Kasi ganito, kasi ganyan. Tanggalin mo yung mga kasi-kasi. Kasi yung resulta na gusto mo, mag excuse din sa'yo. Oo, mamaya muna ako darating sa'yo kasi nag-excuse ka. 'Di ba? So, pati yung blessing mag excuse din sa'yo. Dapat di ganon. Ang taong talaga na committed sa negosyong to, walang reason. Okay? Walang excuse, walang because, walang but. Okay? So, value your time. Kailangan pinapahalagan mo yung oras. We must save time, mga partners. Kasi sobrang bilis ng oras. Just imagine. Okay? Kailangan mo lang talaga pahalagahan yung oras. Maging productive ka every minute and every second of your life. And time is gold. Mahalaga ang oras. Kasi sabi ko pa nga, ang pera kaya kitain. Kaya mo kitain sa labas. Pero yung oras, di mo na maibabalik pag nasayang na. Okay? But at the same time, mga partners, ang kinagandahan lang kasi dito is hawak mo oras mo. Walang ibang tao na boss na maninermon sa'yo. 'Di ba? So, ayan mga partners, no, hopefully natututo tayo, no. So, ayan number 6, motivational. So, eto yung mga trainings natin. Importante talaga mag-attend tayo ng ganito. Why? Kasi namo-motivate tayo eh. Okay? Nasi-feed up natin yung sarili natin ng positivity, positive ideas, positive learnings, and at the same time, parang pinaka-gasolina mo to. Okay? Sa tingin nyo, yung kotse aandar ba kung may gasolina? I mean, kung walang gasolina, di ba hindi? Bakit? Walang pressure eh. Walang good pressure na mangyayari. Hindi yan lalarga. Parang ikaw lang din yan. Kailangan mo makapakinig ng ganito kasi this is your fuel. O, di ba? May English na naman tayo. Fuel mo to. Gasolina mo to. Yan yung magpapaano sa'yo, magpupush sa'yo, mag-i-inspire sa'yo, and at the same time, magmo-motivate sa'yo na a good pressure na gumalaw ka, humataw ka, and at the same time, mahirap kasi gagalaw ka, hindi ka motivated. Okay? But of course, mga partners, no, yung motivation kasi nauubos yan. Ang kailangan mong gawin dito, commitment. And at the same time, hanapin mo yung deepest why. Deepest why mo, alamin mo. Yung pinaka-importante, yan, nasabi ko na. Di ba, malalim na rason mo, bakit mo to gagawin? Kasi mga partners, yun yung sinasabi ko, oh, pera kaya mong kitain. Pero ang tanong, makukuha mo ba yung pangarap mo sa tinatrabaho mo? Di ba hindi? Pero dito, talaga mga partners, we do not chase money. Bakit? The more you chase money, the more it will gonna run away. O, di ba? English na naman. Mga partners, no? Ano yung lesson? Pag pangarap mo yung gusto mong makuha, hindi lang yung mindset mo all about income, money, money. Kasi yung money dito, given naman talaga, income will follow naman talaga eh. Di ba? Pero pag yung mindset mo, it's about your dreams, ano ba yung pangarap mo?
Ikaw lang makakasagot niyan. Ano ba talaga yung gusto mo? Bakit ka ba andito? 'Di ba? Partner Jessica, partner Maricar? Ayan, 'di ba? Partner Alice? What do you really want in life? 'Di ba dapat alam mo kung ano din yung gusto mo, 'di ba? Ano ba yung pangarap mo? Yung pangarap mo magkaroon ng maraming properties, makapag for good, okay, and at the same time, magkaroon ng financial freedom, time freedom, okay, yung tipo na nagagawa mo yung gusto mo, tapos may income na pumapasok sa'yo, 'di ba? And at the same time, sariling bahay at lupa, kotse, yung mga ganun ba na pangarap, okay? And at the same time, isulat mo kung ano yung gusto mo. Effective yan. Tapos, i-manifest mo, tapos hatawin mo. Hindi pwedeng may goal ka, wala kang gagawin. And at the same time, mga partners, no, take action ka din talaga. Okay? So, dapat partner, gawin mong passion yung ginagawa mo. Tapos, eto lang, deepest why mo. Para kanino mo ba ito gagawin? Yun nga. Kung, di ba, may pamilya ka dito sa Pinas, tapos nasa abroad ka, para sa anak mo. Yun yung deepest why mo. Makasama ulit sila. Di ba? Na kung ano yung mga importanteng okasyon na andun ka. Yung birthday nila, graduation nila, andun ka. Kasi sabi pa nga nila, 'di ba? Na ano daw ko no na yung love ko no is ano, kumbaga is equivalent to time. 'Di ba? Paano mo masasabi na mahal mo yung isang tao kung wala kang oras? Tama? The sign ko no or the language ko no of love is time. Okay? So kailangan may oras ka. But of course, ngayon pa lang sipagan muna kasi may pamilya kang nag-aantay dito. Kailan mo pa sisipagan? Partner, 'di ba? Kailan mo pa sisipagan? Pag nahuli ka na ba? Napag-iwanan ka na? Na marami nang nagra-rank up, marami nang nakapag for good, it's because sinipagan nila. Kasi sabi pa nga nasa isang opportunity lang tayo, bakit maraming kumikita ng malaki? Bakit ikaw eto pa lang? Kasi meron siyang ginagawa na hindi mo pa na ginagawa. Ano yun? Minaster na yung negosyo na pinasukan niya, hinataw niya, sinipagan niya. Okay? But of course, you're just going to compare in a good way, na hindi mo ka-questionin yung sarili mo in a bad way. Siguro, sasabihin mo sa sarili mo, siguro ganito yung dapat kong gawin, siguro may mga bagay ako na kailangan ko pang tanggalin na hindi makakatulong, na makakapagpabagal sa akin. Tanggalin mo yung mga bagay na makakapagpabagal sa'yo. Kasi yan yung hihila sa'yo, yan yung magpapabagal sa'yo. Okay? So deepest why, para sa anak mo na nag-aantay sa'yo dito, magulang mo. Andito sa Pinas, nag-aantay sa pagyaman mo. Okay? Yun yung pinakamalalim mo na rason. Na kahit anong mangyari na mga masamang pangyayari na mga problema, hindi mo susukuan pangarap mo kasi pag sukuan mo yan, sinong lugi? Ikaw. Ikaw at ikaw pa din. 'Di ba? So dapat motivate yourself kasi the moment na mo-motivate mo yung sarili mo, mas the more na makakapag-motivate ka ng ibang tao. So ayan no, ang dami ko lang sinabi. Next slide tayo ulit. So partner, marami na tayong matapos, no? E ano na lang, ilang oras na lang, 5 minutes and 10 hours. De joke lang. So ayan mga partners, no? Number 7, law of leverage or law of multiplication. Okay, so dito mga partners, no? The true financial freedom can only be achieved if you put the power of leverage to work for you. Okay, so tendency ito mga partners, no? May dalawang diskarte ng tao. Paano sila kumita ng pera? Okay, unang-una is tinatawag natin na ano, law of leverage and law of, yun nga, by yourself lang. Law of singleness. Oh, nasabi ko na. Di ba? Law of singleness and law of leverage. Ano ba yung law of singleness? Example to that, employment and self-employed. Ano ba yung mga employment or empleyado? Yun nga, you need to work 8 hours in a day. Di ba? And at the same time, yung sahod 15-30, usually, meron kang boss na sinusunod. And at the same time, yun nga, kumbaga active income siya. Kasi what if magkasakit, 'di ba? Ang tanong, may income ka pa din ba? Wala. Why? It's because no work, no pay. Ganun 'yan. Yan yung tinatawag natin na law of singleness na ayaw mo kasi magparami, gusto mo sarili mo lang kakayahan, 'di ba? Gusto mo by yourself lang, tendency wala kang financial freedom doon. Why? You're just working for money. 'Di ba? Yung sinasabi partner no, pag if you're going to sleep and income ko no will not going, I mean, you're not earning money pala while you sleep, you're not earning money while you sleep, you're going to work until you die.
Okay, yun yung sinabi ni Warren Buffett, one of the most successful na tao sa buong mundo. Okay? You're just working for money kasi active income kasi yan. Nakafocus ka lang sa ganun. By yourself lang. There's no true leverage sa employment kasi by yourself lang. Solo-solo mo lang. Okay? Lahat ng effort, ikaw lang, sarili mo lang kakayan. At the same time, self-employed. Ano yung self-employed? Yung nagtayo ka ng sarili mong negosyo at ikaw lang yung bumabantay sa sarili mong negosyo. Okay, like for example, may-ari ng bigasan or sari-sari store. Akala kasi natin, pag may pwesto na tayo, di ba, business na yon. Pero sabi pa nga ni Robert Kiyosaki, according to Robert Kiyosaki, nagsulat ng Rich Dad Poor Dad, if meron kang negosyo, tapos ikaw lang nagbabantay sa sarili mong negosyo, ang tawag sa'yo self-employed. Why? Sa sarili mo lang kakayahan ka bumabase. What if magbakasyon ka? Ang tanong, may income ka pa din ba? Wala. Bakit? Kasi ikaw lang nagbabantay sa sarili mong negosyo. So dito, bakit nga yung tao yumayaman? Bakit yung mga taong yumayaman, mas lalo silang nagiging mayaman? It's because they apply the power of leverage. Like for example, si Lucio Tan, may-ari ng Fortune Tobacco, may-ari ng Asia Brewery, may-ari ng logistics, marami siyang malls in China and Hawaii. Okay, sobrang dami niya ng negosyo. Tendency ano pang dumami sa kanya? It's the people working under him. Okay, maraming taong nagtatrabaho para sa kanya. So dito, okay, si Lucio Tan, he don't work for money. Money works for him. Okay, so mga partners, no, kailangan leverage talaga. Yung tipo na kailangan talaga magpadami ka. Kasi there's no financial freedom. Okay? Sa kumbaga sa self-employed at saka employment. And at the same time, mga partners, no, paano masasabi yung isang negosyo? Paano masasabi yung isang bagay na pinasukan mo is negosyo talaga? Okay? Na kahit wala ka, yung negosyo, na kahit wala ka dun is tumatakbo yung negosyo. And you are earning an income and money works for you. Okay, like for example, Jollibee. Okay, sino ba yung may-ari ng Jollibee? Okay, yung may-ari ba ng Jollibee, siya ba yung nagkuha ng orders mo? Siya ba yung nag-assist sa'yo? 'Di ba? Siya ba yung nagbigay ng sukli mo? 'Di ba hindi? Pero kumikita ba siya? Yes. Okay? So yan yung negosyo. Yung tipo na kahit wala ka sa negosyo mo, still tumatakbo yung negosyo mo. Yan yung totoong definisyon ng pagnenegosyo. Okay, so yung may-ari ng Jollibee, kikita yan. Bakit? Kasi maraming tumatrabaho para sa kanya. And money works for him. He don't work for money. Sabi pa nga, the number one rule for you to be successful, you don't work for money. Money works for you. So magkano ba yung puhunan ng Jollibee? 40 million. Ang tanong, may 40 million pesos ka ba? Di ba wala? So eto yung concept na meron na pwede kang mag-leverage na maliit lang yung kapital mo. And at the same time, pwede kang kumita kahit sabihin natin magbakasyon ka na lang after 2 years. Di ba? Trabahuin mo to ngayon. Okay? Yun yung sinasabi na maliit lang yung kapital. Ito yung concept ni Lev Gun na maliit lang yung kapital. But of course, time will come, money will going to work for you. Na kahit magbakasyon ka, may pumapasok sa'yo na income. Why? Nagpadami ka. Pero ang kinagandahan lang dito, you're not going to build by your own kasi there is spillover, which is bonus. Di ba? Hindi ka magbibuild ng sarili mo lang kasi may mga katuwang ka. Ang kailangan mo lang gawin, mag-participate ka, makikooperate ka, hatawin mo para mas mapabilis mapuno yung matrix mo. So ayan, the real leverage is sa pagpapadami. 'Di ba? Kasi like for example, magtatayo ka ng sari-sari store, walang leverage doon kasi sarili mo lang. Ikaw nagtayo noon, ikaw lang yung bantay doon. Or sabihin natin, yun nga yung magtayo ka barbecue, 'di ba? Barbecue shop or sabihin natin yung mga ibang negosyo like water refilling station, 'di ba? Ikaw lang din. So pag magbakasyon ka, walang income. So the real leverage here is yung magmo-multiply ka. Okay, I hope na naintindihan yung mga partners na. Ang dami ko nang sinabi. So next slide tayo. So number 8, yung pinaka-importante sa lahat, duplication. Duplicate your leaders. Kasi itong mga partners, no, okay, nasa negosyo tayo na we're in, maraming nagtitiwala sa atin. Like for example, meron kang napa-join dito. Okay? Nagtiwala sa'yo. Nakita niya yung concept ni Live Good. But of course, since bago pa lang siya, hindi niya alam kung ano yung gagawin. Mangangapa yan. Okay? Kasi ikaw, nagsimula ka lang din sa pagiging bago at nangapa ka din. Hindi mo din alam kung ano yung gagawin. Try to put yourself on their shoes sa mga bago. Wag na wag mo nga hayaan na pina-join mo, pinabayaan mo na lang. No. That's a wrong mindset. Kasi the real success is in duplication. Duplication is the key to success. You need to train them. You need to
teach them. You need to monitor them, you need to guide them kasi bago sila. Hindi nila alam yung anong gagawin. Hindi pwedeng ikaw lang yung natututo para sa sarili mo. Kasi the moment na maturuan mo yan, ay walang imposible. 'Di ba? Magiging leaders din yan like you. And magpaparami yan. At yan yung makakatulong din sa'yo to build your empire. Okay, hindi pwede na pinapasok mo, pinabayaan mo na. Ay, goods na yan siya, 'di ba? Wala na, hindi ka na nakipag-communicate. No, that's the wrong mindset. Nagtiwala yan sa'yo, kaya pahalagahan mo yung tao mo. Pinaka-importante dyan, you need to communicate with them. 'Di ba? Partner Jessica, partner Josephine, ang partner Saida. Duplicate your leaders, but of course, maging leader ka muna sa sarili mo. Yan muna yung kailangan mong gawin. You are on the learning stage. Okay? Kailangan mo munang mag-learn sa sarili mo. How can you attract leaders if hindi ka pa enough leader para sa sarili mo? But of course, sasanayin mo yun. Like for example, bago ka, tapos may mga tao ka. Kailangan mag-invest ka ng learning. Paano ko ba sila tuturuan? So yung pinakatauna-una mong gawin, turuan mo sila ng basic. Ano ba yung mga basic? Ituro mo sa back office. Turuan mo paano mag-transfer automations to credit wallet. 'Di ba? Papaano mag-login, papaano mag-save ng username, password, paano mag-add to home screen yung website na hindi na magse-search ng Livegood. Yung mga gano'n na basic kung ano lang yung alam mo, ipasa mo do'n. Kung ano yung learnings mo, ipasa mo do'n sa taong 'yun. Hindi pwedeng pinapasok mo dito, 'di ba? Tapos pinabayaan mo. No, alagaan mo yung tao mo. Kasi we are on the business na yun nga, kumbaga, nagpaparami tayo ng tao. And at the same time, paano magiging productive yan kung hindi niya alam kung ano yung gagawin? Paano magpaparami yan? Kung hindi niya nga alam yung gagawin tapos hindi mo tinuruan. But of course, yung mga tinuturuan naman, nakinig naman tayo sa mga uplines natin kasi wala namang ituturo sa atin na ikakasama natin. Tama? So kailangan may cooperation bawat isa, may unity, may communication. Yun yung pinaka-importante sa lahat. You need to duplicate your leaders. Why? Para hindi mo sulong-sulong gagawin yung negosyo. Kasi the moment na maturuan mo yan, pwede mo nang bitawan yan kasi lilipad talaga yan. Di ba? Hindi literally lilipad na. Ano yan? Manananggal. De, joke lang mga partners, no? What I mean is magpa-progress and mag-i-improve and magiging leaders. Okay? So of course, may mga tao talaga na kahit anong turo mo, hindi nakikinig. Pabayaan mo na lang. Focus ka sa mga interested. Pero hindi naman ibig sabihin, bibitawan mo na yung taong yun. Kumustahin mo pa din. 'Di ba? Kumustahin mo, kumusta yung araw mo, mga ganun ba? 'Di ba? Kumusta yung negosyo natin? Okay? So yun yung pinaka-importante sa lahat. Like for example, 'di ba? May tao ka na. Tawag sa leader ka na. Pero act like one. Act like a leader. Paano ba mag-isip yung leader? 'Di ba? Merong initiative, may pagkukusa, pumasok sa Zoom, 'di ba? Makinig. Kumbaga, i-apply yung mga tinuturo. Yun yung pagkukusa or initiative na as a leader. Maging leader ka muna sa sarili mo. Yun yung sinasabi na you must walk the talk. Okay? Yun yung sinasabi na don't tell them what to do, but show them what to do. Huwag mo sila sasabihin kung ano yung gagawin nila. Instead, ipakita mo. Kasi ikaw yung role model. Ikaw yung tinitingnan ng mga tao mo. What if hindi ka active? Yung mga tao mo hindi din active kasi ikaw yung tinitingnan nila. Pero the moment makita nila na nag improve ka, may progress sa'yo, tapos kumikita ka pa, gagayahin ka nila. Okay? So yun yung mga partners, no? Duplication is the key to success. Alagaan mo yung mga tao mo. Kasi the real success is in your circle of groups or teams. Okay? Magtulungan kayo, hilahan kayo pataas. Okay? Ganun yun mga partners. So next slide tayo is honesty. Yes, kasi sabi pa nga, honesty is the best policy. Di ba? Nakikita natin yan sa mga paaralan. Di ba nung time na nag-aaral pa tayo, no? Honesty is the best policy. So dito mga partners, no? Wala na yung old ways. Okay? Na mga dati nating ginagawa sa mga previous company. If meron kang previous company na nang-hype tayo, nang babaliwan tayo, na eto, malaki talaga yung kinikita, di ba? Nang babaliwan, nang overhype. Dito hindi mo na kailangan gawin yun. Maging totoo ka lang sa sarili mo, 'di ba? Na eto ako, and at the same time, the moment na maging totoo ka sa sarili mo, tapos maging totoo ka sa ibang tao. Like for example, meron kang sinisira ng opportunity. Ini-invite mo dito kay Livegood, maging totoo ka lang sa kanya. Don't overhype. Okay? Kasi dito talaga hindi mo nang kailangan baliwan eh. Paintindi mo lang sa kanya yung concept ni Livegood. And at the same time, pag naintindihan yan, wala talagang pipigil dyan. Magjo-join talaga yan.
Kasi talaga partners, no, sabi pa nga ni Coach Fernan, hindi siya gumagamit ng resulta niya. Hindi nga siya nagpo-post about sa income niya eh. 'Di ba? Ginagamit niya ano, ibang resulta and at the same time, pinapaintindi niya yung concept. But of course, dapat ikaw maintindihan mo muna yung concept ni Live Good kasi paano mo maipapaintindi sa iba kung ikaw mismo naguguluhan ka. Tama? So dito, maging totoo ka lang sa taong sinisiran mo ng opportunity. Sabihin mo din totoo. Tell the truth. Na bago pa lang ako, ito yung income ko, pero at least totoo, meron ng income. Yun nga lang, maliit pa lang kasi bago pa lang ako. 'Di ba? Maging totoo ka kasi pag nakita ng taong yan na totoo ka, ay, magtitiwala yan sa'yo. Okay? You must be honest to other people. Don't overhype. Wala na yung old ways. Binago na yun ni Ben. Tinanggal na niya yung sakit na meron yung mga iba't ibang companies. Bakit maraming nagpo-quit? It's because baliwan lang doon. Overpriced products, ang mahal ng puhunan, 'di ba? At the same time, bias yung marketing plan. Sino lang nauna? Sila lang yung yumayaman. Dito wala na. Tinanggal na yun ni Ben. Wala na yung old ways. Ito na yung bagong era. Kaya huwag ka lang maghanap ng iba. Okay? So, ayan mga partners, no? Lastly, okay? Last but not the least, ang dami ko nang sinabi, patience. Okay, pang-sampo, kailangan yung pasensya. Habaan ang pasensya sa lahat ng makausap mo, sa team mo, or sa tao mo. So dito mga partners, sabi ko pa nga, patience is virtue. Okay? Kailangan dito, kung nag-aantay ka lang sa matrix mo, pahabaan mo yung pasensya mo. Kasi wala namang instant pagyaman sa mundo. Walang madali na pagyaman sa mundo. Itetest ka in terms of attitude. Kasi mga partners, no, sabi pa nga nila is nakadepende daw yung ugali mo kung sa ano na yung kinikita mo. Diyan makikita yung totoong ugali mo kung meron ka ng kinikita na malaki. Okay? Parang tawag nito, parang nakaangkla. Okay? Parang nakaangkla yung income mo sa kung ano yung totoong mong personality kasi tendency yung ibang tao, nag-iiba yung ugali pag malaki na yung kinikita. Tama? So, dapat dito mga partners, no, habaan mo yung pasensya mo. Like for example, nag-aantay ka lang sa matrix. 'Di ba? Since nag-aantay ka lang, wag kang mainit. Okay? Kasi wala namang instant pagyaman sa mundo. Kasi kung madali lang yung pagyaman, dapat sana lahat mayaman na eh. Kasi dito, when in terms of success, iti-test yung attitude mo, yung patience mo, iti-test yung perseverance mo. Ano yung perseverance? Yung kung gaano kakatibay. Iti-test yung belief mo, yung learnings mo, yung knowledge mo. Lahat, iti-test sa'yo in all aspects of your life. In terms of physical, mental, emotional. Lahat iti-test before you achieve the success. Okay? Pero lahat yan, dadaanan mo lang. Okay? Kasi isa lang papupuntahan mo. Ano? Success. Panalo ka na eh. Kailangan mo lang ipanalo ulit. Okay? Habaan mo pasensya mo. Like for example, meron kang mga kinakausap, sabihin natin, tapos, yun nga, i-judge ka kaagad. Di ba? Habaan mo pasensya mo. Kailangan mo lang talaga sila i-approach in a good way and kailangan mo silang i-handle in a good way na kalmado ka lang, chill ka lang ba? Kasi pag makipagtaasan ka pa, makipagbangayan ka pa sa mga negative na tao, di ba? Tendency ano, nakipantay ka lang sa level nila. Di ba? Parang wala ka lang din pinagkaiba sa kanila pag pinatulan mo yung mga negative na tao. Di ba? Kung papatulan mo sila in a negative, I mean, in a positive way, okay? In a positive way na, hindi, kasi ganito, you're just going to educate them. Okay? Educate mo lang sila. So mga partners, no, huwag kang pumatol sa mga negative. Okay? And at the same time, habaan mo pasensya mo. Talaga. And kailangan mo lang talaga alamin kung paano sila i-approach in a good way. Na, like for example, sila, ganito na, parang nandiya-judge na, bigit na, or, di ba, naiinis na. Or sabihin natin, galit. Di ba, huwag kang makipagpantay doon. Kumbaga, kung sila apoy, ikaw tubig ka. Okay, kasi tendency, kung pareho kayo apoy, sabi ng isa, ano ba yan? Ano yan? Di ba, is kami, ikaw lang naman, pinapajoin mo lang ako para pagkakitaan mo ako. Di ba, may mga ganun. Tapos, dapat ikaw, i-educate mo lang siya. Hindi, kasi ganito, ganyan, bla, bla, bla. Di ba? Just need to educate them in a calm way. Chill ka lang ba? Kasi pag nakita niya na professional ka, sabihin, ay, grabe pala talaga tong taong to, di ba? Iba talaga siya. Like, iba talaga yung paano siya mag-act. Professional talaga. Kasi nasa negosyo tayo, you must act professional.
Okay, so of course, sa mga team mo, like for example, ayaw nila makipag-cooperate, hindi sila nakikinig sa'yo. Like for example, may mga tao ka na, habaan mo pasensya mo. Okay, it's because talaga kailangan mo pang i-build up yung attitude nila, 'di ba? Kailangan mo din talaga na kumbaga i-monitor sila, turuan sila, and at the same time, i-guide. Tapos i-correct sila sa pagkakamali nila in a good way to make them realize, okay, na hindi sila ma-offend ha. Iba yung tipo na nagko-correct ka na makaka-offend ka. Kasi 'di ba mahirap yun. Tendency, instead na magkakaroon ng realization, tendency ma-offend, magagalit yung tao or masasaktan. Or worse, di na makikinig sa'yo. So, dapat, i-educate mo siya in a good way na makarealize siya, hindi siya ma-offend. Kaya maging careful din tayo sa mga ginagamit natin na words. Okay? So, dapat maging ano ka lang din, kalmado. So, like for example, may mga tao ka na hinahandle na matigas yung ulo, hindi nakikinig, hayaan mo, pabayaan mo, habaan mo pasensya mo. Okay? Kasi tendency partner, pag, kumbaga, makipagpantayan ka, makipagtaasan ka, wala ding mangyayari. You need to humble yourself. Okay? So, i-humble mo yung sarili mo sa mga kausap mo, di ba? Partner Alice, partner Saida. Kasi dito mga partners, iba't ibang tao yung makakahalubilo mo. Iba't ibang behavior. Okay? Walang ibang tao mag-a-adjust, kundi ikaw, mag-adjust ka para sa kanila. Okay? Kailangan mo lang sila i-handle. But of course, wag kang mag-focus sa mga ganyan. Like for example, eto, matigas ang ulo. Hayaan mo, pero kamustahin mo pa din. Wag naman tendency, pabayaan mo na talaga. 'Di ba? So, dapat nandyan yung care mo. Kasi pag makita niya talaga na nandyan ka talaga for concern and all, 'di ba? Ma-appreciate niya yan. Time will come, ma-appreciate niya yan. Tapos siya na yung magkukusa niyan. Okay, so mga partners, no, yun lang yung aking training. So ayan, thank you and God bless. Okay, ang dami ko nang sinabi na sa ating training. Ano na bang oras? Grabe ang tagal. Nag-take notes kayo. Ito lang yung masasabi ko, partners, no, i-apply mo yung mga katuruan sa'yo. Kasi tendency pag hindi mo yan in-apply, wala yan, suntok sa buwan. Makukuha mo yung pangarap mo and you're not going to improve by yourself. The moment na hindi mo siya in-apply, tapos mag-analyze ka ba, ay tama ba yung mga sinasabi ni Coach? No, wala naman kaming ituturo sa inyo na ikakasama nyo. Kasi pag magturo kami ng masama, aani kami ng masama. Yan yung sinasabi na law of karma. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Pag magtanim ka ng ganito, maliit lang aanihin mo. Pag magtanim ka ng malaki, aani ka ng malaki. Pero pag magtanim ka ngayon, na hindi ka sumusuko, you are not counting your effort, 'di ba? All your sacrifices, all your hard work, all your commitment, all your tears, 'di ba? Lahat 'yan, it will going to be paid off. Lahat 'yan magbubunga. Kaya of course, daanin mo lang lahat 'yan. Kasi alam ko, makukuha mo yung pangarap mo, maging mabilis ka man, mabagal ka man, partner Emma, partner Kalmatin, as long as tumutuloy-tuloy ka, 'di ba? Walang imposible. Lalong-lalo na naniniwala ka nasa tamang opportunity ka kasi hindi pwede yung puro sipag lang, dapat nasa tamang sistema ka. But trust me, you are on the right system. Pero of course, ikaw alam mo 'yun. 'Di ba mapapasabi ka na you're on the right system pag nakita mo, inaral mo yung negosyo mo. Okay, kasi kung hindi mo naintindihan, hindi ka mapapasabi na ito na yung tamang opportunity para sa akin. Okay? So tanggalin mo yung duda mo. Ano yung sagot sa duda? Aralin mo. Matinding pag-aaral. Yung aral, I mean yung sagot lang sa lahat ng duda mo, nasa account mo na eh. Kailangan mo lang yan buksan. Di ba? Partner Samsia, partner Rowena, partner Jacinto. Di ba? Ang dami ko nang sinabi, di ba? 10 principles on how to be successful in multi-level marketing. Yan yung method na susundin nyo for you to be successful. Anong unang babaguhin sa'yo? Personality. Mindset. Yan. Sabi pa nga, the size of your income depends the size on your wisdom. Oh, 'di ba English na naman, coach? O, pasabi si partner Rogelio. English na naman. Dumudugo na yung ilong ko. 'Di ba? So, ibig sabihin yan, kung ano yung alam mo, yun lang yung magre-require sa kung ano lang yung kikitit natin dito with 21 million participants. So, ayan, thank you so much sa mga nagstay, sa mga nawala, okay lang yan, bawi na lang kayo next live. De joke lang. Di ba? Joke lang, partner Gemini, di ba? So, ayan mga partners, no? Yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Humayo kayo magpakarami. But of course, wag kang mapapagod mag-share ng opportunity.
Okay? Do not count your effort. Huwag kang magbibilang. Huwag mong tingnan yung ngayon. Pag nagbilang ka, tingnan mo yung ngayon, mapapagod ka lang. Okay? So no, enjoy the process, love the process, at ituloy-tuloy mo. Huwag kang patay sindi. Okay? Huwag patay sindi, partner. On and off ka, wala. Huwag. Be consistent. Ayan. Ayan, shoutout sa ating lahat. Thank you, Coach, sa learnings. Ayan, thank you din, partner Marilyn. So, ayan, shoutout sa ating lahat. We have 20 million participants. So, ayan ang mga partners. Hindi ko nahabaan kasi yung iba, di ba? Patulog na kasi pagod. So, ibabalik ko na yung mikropono sa ating pinaka-cute na host. Ayan, balik tayo, partner Christian. The stage is yours. Ayan, thank you so much. Ayun, no? Thank you so much, Coach. Sobrang napakagandang learnings, no? And salamat sa ating mga partners na umating ngayong gabi, no? Grabe, after nito, no? May papansin natin, iba na naman yung ating galaw and hataw dito, no? Yan, ang daming learning, sabi ni Coach Diana Montesa, no? Ang dami natin natutunan ngayon. Ang tumatak lang din talaga sa akin no, sa sinabi ni Coach, yung action nga talaga, yung faith na pag may pinagawa sa yung ano mo yung coach mo or applied mo dapat kailangan mo talaga isundin is gawin mo po talaga kasi pag pinakinggan mo lang tapos lumabas lang sa kabila parang hindi talaga siya hindi talaga siya mag-sing in siya parang hindi mo talaga makikita yung resulta kasi hindi mo siya ginawa yun lang yung tumatak sa akin tas yung patient is a virtue nga pala no, mga partner no yun lang pala mga partner no, hindi natin papatagalin no hindi ko na palalampasin yung mga oras no kailangan natin mag selfie na mag picture tayo mga partner no. Ayan, leave good sign mga partner, no? Mag-picture po tayo, no? Coach, pwede po ba pasuyin na lang mag-screenshot po, Coach? Mag-picture po tayo. Ayun yun, mag-closing prayer pala muna bago tayo mag-picture mga partners. Mag-prayer po muna tayo, no? Ako na lang din po mag-lead ng prayer mga partner, no? And simulan po natin, no? Iyako po natin ang ating ulo at manalangin po na let's feel the presence of our Lord God. Lord God, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga or gabing ito sa kanila, Panginoon, na natapos po ang aming Zoom presentation na successful po galing kay Coach Angelica. At salamat po sa lahat mga partners na naka-attend at dinapos talagang training na alam natin na mahirap kasi yung iba pagod, yung iba ay busy rin at tinapos po talaga nila. So much appreciated po sa lahat ng mga umattend. Maraming salamat po Lord God. At sa paghihiwalay po namin dito sa Zoom training Lord God, ingatan niyo po ang bawat isa, lalo po ang aming mga pamilya. Lord God, lahat po ng mga tinuro sa amin ng aming coach ay sana po idalin po namin dito pa sa journey namin dito sa Live Good. At sana po Lord God, pagdating ng araw, sana po ang gandang opportunity na to is lahat po kami Lord God is magiging successful po Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa araw na ito Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa Panginoon. Ito po ang aming papurit panalangin sa pangalan mo lamang Jesus. Amen and amen. Ayun nga, thank you mga partners, no? Picture lang din po tayo partners, no? And kindly open our camera mga partners, no? Huwag tayo magkayaan, tayo lang naman nandito, no? Yun, yan, paano na lang po, coach? Pasuyo na lang po ng screenshot. Okay, 1, 2, 3. Mga 2 slides to mga partners, no? Isa pa po, no? Okay, madami tayo ngayon, no? Yan, last po mga partners. 1, 2, peace. Iyo, ang ganda nga. Ayun na, salamat mga partners. No? Yun nga yung huling sinabi ni Coach, no? Umayo tayo at magpakarami, di ba? Thank you so much mga partners. Ingat, God bless. Salamat.